Nakatanggap tayo ng pinakabagong larawan mula sa Mars 3 at muling nakita si Atlas doon. Pero ngayon, iba na ang itsura niya kumpara dati. Muling nagbigay ng panibagong sorpresa ang kalangitan sa Mars. Nakakamangha ang mga bagong larawan na kuha ng kamera ng Mars rover. Sa mga larawan, makikita ang isang perpektong hugis na kumikislap na silindro. Para bang lumulutang ito sa hangin, dumudulas sa ibabaw. Kakaiba. Pero wala itong buntot na parang alikabok ni bakas ng pagkakabiyak. Tanging ang hugis lang na may malinaw na mga guhit ang makikita. Nakakamanghang totoo. Dito ko naisip, paano kung hindi pala ito kometa, kundi mga dayuhan? Ang mga larawan ng interstellar na bisita na kuha noong malapit ito sa Mars ay nagpasabog ng internet. Bumaha ng mga komento at teorya ang mga social media. Sinusuri ng mga netizen ang bawat pixel, bawat kakaibang linya. Sinusubukang tuklasin ang pinagmulan ng pambihirang bagay na ito. Siya ang nakakuha ng kaganapang ito at agad namang inilathala ng NASA ang mga hindi pa na-edit na larawan. Dito na nagsimula ang lahat. Bumuhos ang mga puna, talakayan, kakaibang teorya at mga hinuha. Ang hugis ng bagay ay hindi tulad ng karaniwang mga anyo. Sa halip, ito ay pahaba, simetriko at halos perpektong heometriko. Hindi lang ito nagdulot ng interes, kundi pati na rin ng pag-aalala sa mga siyentipiko. May ilang mahilig na ikinumpara ang silweta ng kometa sa sinaunang guhit sa bato na may kahawig na pahabang ellipse na inukit libu-libong taon na ang nakaraan. Pagkakataon lang. Gayunpaman, mas simple pala ang sagot. Ang pahabang hugis ay resulta lamang ng paggalaw habang kinukunan gamit ang sobrang habang exposure. Ang kamera ng Perseverance ay may longitudinal na resolusyon na mga 12.5 kilometro bawat pixel kapag ang layo sa mga bagay ay 38 milyong kilometro. Ang kumikislap na tuldok sa ganitong background ay nagiging pahabang guhit na umaabot ng 50,000 kilometro. Maganda, pero ito ay maling impresyon. Hindi ito unang beses na nakita ng mga astronomo ang ganitong ilusyon. Noong nakaraang taon, may nakita rin silang himala sa buwan. Ang pahabang silweta sa langit ay isa palang satellite ng Timog Korea na si Do-Nuri na naging distorted dahil sa galaw at exposure. Maiintindihan siguro ito ng mga photographer at videographer. Pero kahit ilusyon lang ang hugis, nananatili pa rin ang mismong katotohanan. Ang Tri-Atlas ay isang interstellar na manlalakbay at bihirang bisita sa ating sistema. Isang kometa na kayang baguhin ang mga karaniwang batas, kaya hindi basta-basta lang naging interesado ang mga siyentipiko ng Tri-Atlas. Kakaiba ang komposisyon ng kometa dahil marami itong carbon dioxide at kakaunti ang karaniwang elementong makikita sa mga kometa. Kamakailan, kumislap ito ng matinding dilaw-berdeng liwanag. Sobrang lakas na pansamantalang nawala sa pansin ng mga teleskopyo ang iba pang bagay. Karaniwan, ang kulay na ito ay gawa ng 2 atom na carbon, pero sa kometang ito, halos wala nito. Ibig sabihin, may nangyayari sa loob nito. Maaaring napakabihirang mga kemikal na reaksyon o photochemical na proseso na naa-activate kapag pinainit ng araw. Parang ang kometa ay nagtatanggal ng isang anyo, dahan-dahang nagsusuot ng panibago. Parang isang buhay na nilalang na ayaw agad maintindihan sa unang tingin. Talagang napakalaki ng sukat ng nucleus. Mga 5 kilometro ang lapad nito. Kung ikukumpara, ito ang distansyang kayang lakarin ng isang tao sa loob ng isang oras. Napakalaki ng masa nito. Halos 1,000,000 beses na mas mabigat kaysa sa naunang interstellar na bisita na si Oumuamua. Naghahanda ang NASA na gamitin ang High Resolution Imaging Science Experiment Camera mula sa orbiter na Mars REC-9 orbiter upang tiyak na matukoy ang laki ng kanyang core batay sa reflected light na nakikita sa bagay na ito. Kung makumpirma ang datos, ito ay magiging isang interstellar na higante na madaling kayang baguhin ang mga umiiral na modelo ng pagbuo ng ganitong mga bagay. Buntot mula sa likod at dilaw-berdeng apoy. Sa mga susunod na buwan, balak ng mga astronomo na tutukan ng mabuti ang kometa. Ang bilis nito ay mga 4 hanggang 6 na metro bawat araw na dulot ng pagbuga ng gas
at alikabok na pinapalala kapag umiinit. Tinatayang nasa 33 bilyong tonelada ang bigat nito at ito ay tumutugma sa mga obserbasyon ng Hubble. Gayunpaman, may isang bahagi ng larawan na hindi pa rin tugma. Ang buntot ng kometa ay hindi nakaturo palayo sa araw, kundi pabalik dito. Ano kaya ang kakaibang ito? Buhay ba ito? At paano ito maipapaliwanag? Isa sa mga pinakakaraniwang paliwanag ay optical na pagkalat. Kung masyadong manipis ang ulap ng alikabok o binubuo ng maliliit na partikulo, maaaring mag-refract ang liwanag sa hindi karaniwang mga anggulo. Dahil dito, nagkakaroon ng ilusyon ng pabaliktad na buntot. May palagay na may kinalaman ang magnetic field. Ang interaksyon sa interplanetaryong magnetic wind ay maaaring magpapaikot o magpakurba ng inilalabas na material, kaya't gumagalaw ito sa hindi inaasahang direksyon. Pero may pangatlo pa, ang madalas lumalabas sa mga ganitong kwento. Muli, may tanong, paano kung hindi talaga ito kometa? Paano kung ito ay isang barko? Isang probe na nagkukubli bilang isang natural na bagay at ginagamit ang buntot nito bilang solar sail. Napakaliit ng posibilidad pero nakakaakit talaga ang ideya. At kahit hindi ito pinapatunayan ng agham, matigas ang ulo ng imahinasyon ng tao at ayaw pakawalan ang ganitong mga ideya. Chemical na anomalya. Sa emission spectrum ng III at ATLAS, natuklasan ang record na dami ng carbon dioxide kumpara sa tubig. Direktang ipinapahiwatig nito na malamang na nabuo ang katawan sa mga kondisyon na lubos na naiiba sa mga umiiral sa ating solar system. Ang mga gas na ito ay nagdudulot ng lokal na kumikislap na lugar, minsan bumubuo ng hindi pantay na halo o pabaliktad na buntot. Naniniwala ang karamihan sa mga astronomo na ang III Atlas ay resulta ng kombinasyon ng alikabok, gas at electromagnetic na puwersa. Pero may ilan na nagsasabi na maaaring ang ating nasasaksihan ay isang bagay na hindi likha ng kalikasan. At ang ideyang ito, sa kabila ng pagiging kakaiba, ay hindi nakakatakot kundi nakakakilig at napakaganda. Alingaw-ngaw mula sa malayong nakaraan, ang maalamat na WOW signal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala ng isang misteryong halos 50 taon nang bumabagabag sa maraming astronomo. Noong ika-15 ng Agosto, 1977, napansin ng amateur na astronomo na si Jerry Eman ang isang malakas na pulso sa printout ng mga radyo signal. Agad niyang kinuha ang ballpen, nilagyan ng bilog ang signal, at isinulat sa gilid ang salitang wow. Ang signal ay tumagal ng 72 segundo sa frequency na 1,420 MHz, ang tinatawag na hydrogen line at universal na channel para sa komunikasyon sa kalawakan. 30 beses itong mas malakas kaysa karaniwang background, napakalinaw at mukhang sinadya. Ang kakaiba, hindi na ito muling naitala. Lumipas ang mga taon, lumitaw ang iba't ibang paliwanag mula satellite hanggang radio interference. Noong 2016 nagmungkahi si Antonio Parich, isang astronomo, ng bagong bersyon ng teorya. Ang signal ay mula sa mga ulap ng hydrogen ng kometang 266 P. Christensen at P208 megabs. Ngunit ipinakita ng pagsusuri ng datos na hindi ito tumutugma. Ang wow signal ay nanatiling kung ano ito noon, isang bulong mula sa hindi kilalang pinagmulan, sa pagitan ng agham at imahinasyon. Ngayong may bagong bayani at manlalakbay sa solar system, si 3E Atlas, muling lumilitaw ang mga tanong. Paano kung ang wow signal ay hindi ordinaryong radio interference, kundi pagbati mula sa interstellar na nilalang? Paano kung iyon ang unang pakikipag-ugnayan sa isang di pa kilalang nilalang? Tahimik, hindi napapansin, hindi nakikilala. O baka karaniwan lang itong pagkakataon na hinahalin tulad natin sa inaasahan natin? Pwede bang natural na maglabas ng liwanag ang ganitong kometa dahil sa hydrogen? Halos lahat ay nagsasabi na tiyak na hindi, maliban na lang kung hindi talaga ito kometa. Kung gayon, kaninong boses iyon? Isang lumang automatikong istasyon, lumulutang na parola na iniwan milyon-milyong taon na ang nakalipas. O baka naman, ito'y karaniwang imahinasyon ng tao na madalas ay walang hangganan,
ngunit laging naghahanap ng kahulugan kahit saan, kahit na puro kalawakan, mga bituin, at ingay lang ang naroon. Laging naghahanap ng ebidensya ang siyentipiko, ngunit ang himala ay lumilitaw sa pagitan ng datos at pangarap. Ipinakita ni Oumuamua na ang kalawakan ay puno ng mga lagalag at ang tatlong i-atlas ay isa na namang paalala nito. Maaaring matagal na, may nakipag-usap na sa atin, ngunit hindi pa natin alam kung paano makinig o hindi pa natin lubos na nauunawaan na para sa atin talaga ang mensahe. Ang katotohanan, gaya ng dati, ay nasa gitna lamang, malapit sa pagitan ng pagdududa at pag-asa, ng formula at ng hininga. Kailangan lang nating makinig ng mas mabuti at magpakalalim para mas marami pa tayong malaman. At tungkol naman kay tatlong i-atlas, yelo ba ito o bato? Maaaring mas higit pa ito. Umaasa tayo na ang sagot ay naghihintay sa napakalapit na hinaharap. At maaaring kapag dumating na ang sagot, maunawaan natin na matagal na tayong handang marinig ito. Mag-subscribe, mag-like, at tandaan na habang mas aktibo kayo, habang mas marami kayong nilalike na video, mas maraming tao ang makakaalam tungkol sa atin. Balang araw, babaguhin ng mga tao ang mundo